Ayan po mga kapatid, tayo po ay magtatarot ngayon. Yan. Kung ano ang mga mensahe ng mga baraha ngayon sa inyo ay ating ibabahagi ang mga mensahe. Yan. Ngayong July hanggang katapusan. Mga kapatid, ano ang mensahe ng ating baraha? Ano ang mga mensahe, mga kapatid? Ano ang mga mensahe ng baraha? Kukuha tayo ng 13. Ayan. Isa, dalawa, tatlo, apat, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yan po ang baraha na ating pinili. Yan mga kapatid. Yan po ay wala pong daya yan at hindi ko po pinili yung mga baraha. Nandito po yung iba. Yan. At ang una ay magtiwala ka sa iyong sarili mga kapatid. Kung ano man ang iyong mga trabaho, yan, kung ano man ang mga trabaho mo, kung ano man, kung dapat mong pagkatiwalaan at maging tapat ka sa iyong sarili at sa mga taong nakapaligid sa iyo mga kapatid. Yan ang mensahe ng barahang ito. Ang mga mensahe nila. Yan. Kung ano man ang mga yung mga ginagawa mong mga kamalian, kung ikaw man ay may nagawa dati sa iyong kapwa, o ikaw ay mga kapatid, kung ikaw ay may ginawa ng hindi maganda, o ikaw ay nakagawa ng masama sa iyong tao, sa mga tao, sa iyong kapwa, sa mga taong nakapaligid sa iyo at sa iyong mga pamilya o sa kamag-anak, ay itigil mo na yan mga kapatid habang may panahon pa. Yan po ang mensahe ng baraha mga kapatid. Yan. Kung ano man mga kapatid, kasi may nakikita ko dito na mataas ang pride o may kanyang may kanya talagang ugali. Dapat po ninyo itong baguhin mga kapatid, dahil wala pong magandang maidudulot ang ang pagiging mataas ang pride. Baguhin ninyo ito mga kapatid, dahil pag mataas ang pride ninyo, walang mga tao ang nakakasundo ka mga kapatid. Yan. Yan, prepare ang readiness mga kapatid. Yan ang mga ngayon mga kapatid ay maghanda ka. Paghandaan mo yung mga darating na mga bagay-bagay. Maaring may good news dito na nakikita ako mga kapatid. Maaring paghandaan nyo po ito. Yan ang mensahe ng baraha. Paghandaan po ninyo, baka mayroong good news na paparating sa inyo. Yan. Yan. Kailangan kung ano man ang nagawa ninyo ng mga masasama o di maganda, ay itigil ninyo mga kapatid. Tigil ninyo. Yan. Dahil meron ako nakikita dito mga kapatid na ikaw ay nagbitaw ng mga masasakit na salita o maaring sumpa itong binitawan mo. Ayan, o kung may mga taong kung may mga taong na nasumpa at nagpagamot sa isang manggagamot at sa taong may alam sa kung paano magtanggal ng sumpa, ay natanggal na ito mga kapatid. Natanggal na itong sumpa na ito sa inyo. Sa mga
sa mga nagpagamot. Yan. Sa mga iilan na mga OFW na nagpagamot sa akin at nagpatanggal ng kanilang sumpa, ay natanggal na po mga kapatid yung mga course sa kanilang katawan. Yan. Tanggal na lahat. Natanggal na dahil nagpagamot sa akin. Yan. At yung mga tao, hayaan ninyo ang mga taong naninira sa inyo dito mga kapatid at naghihila pababa, dahil magsasawa din to mga kapatid sa kakagawa ng kwento na hindi naman mabuti ang pinagagawa nila, hanggang sa magsawa sila dahil kahit anong paninira nila sa iyo, yan, kahit anong batikos o panghihila nila pababa sa iyo, ay hindi sila ito, di mananaig ito, bigo itong mga to mga kapatid. Yan, kahit sumpain ka man ng mga taong ito, yan, dahil may sumpa dito na akong nakikita, at kung magagamot ito ay matatanggal ito papuputol ito, mapuputol ang sumpa na ito pag nagpagamot kayo mga kapatid. Ang yan, kung maaring sa mga karelasyon dito ay merong third wheel na akong nakikita. Ayan. At sa mga may nakikita din ako dito na merong kaaway about sa nalaman nilang may ibang karelasyon o nagloko ang kanilang asawa. Ayan. At ano mga kapatid, at pag napagawan ito ng na para matanggal o mawala ang third wheel, ay maaari naman nitong at iwas-iwas din sa tukso mga kapatid, dahil pwedeng maaring magkaroon dito ng third wheel mga kapatid o third party. Ayan, sa isang dating OFW na nagpaano sa akin, nagpagawa ng ritual, at ako'y nagpapasalamat dahil umuwi na po ang kanilang asawa sa kanyang bahay, at nag-text ay nag-chat kanina sa akin na umuwi na po ang kanyang asawa sa kanilang bahay mga kapatid. Yan. At maayos, at dito lang iwas-iwas lang sa tukso mga kapatid. At mahalin mo ang iyong trabaho, kung ano man ang mga talento mo o profesyon mo sa trabaho, wag mong ikahiya mga kapatid, dahil balang araw aasenso ang buhay mo dito, aasenso dito ang buhay mo. Wag mong ikahiya ang mga mabubuting trabaho, yan, kahit maliit ang sweldo, basta marangal at napapakain mo ang iyong pamilya ng 3 beses sa isang araw, ay wag ninyong ikahiya ang inyong trabaho, dahil ito po ay marangal na trabaho. Yan, ang importante, wala kayong ginagawang masama o tinatapakang tao dito. Ang dito mga kapatid ay iwasan ninyo na magpakontrol sa sistema. Yan, sa mga taong, huwag kayong magpapadala sa mga tao na naga-underestimate o inaano yung buhay, parang kinokontrol mga kapatid. Labanan ninyo ito. Huwag kayong magpadala sa mga negatibong tao. Yan. Kung sakaling iiwas kayo dito sa tukso, yan, kung kayo ay may partner na o may pamilya na, kung kayo ay iiwas sa tukso, maaring hindi masisira ang inyong relasyon mga kapatid. Baka sa pagtanda ay kayo ang magkakatuluyan ng inyong partner dito, kasi mayroong iba kasi mga kapatid, nasisira lang ang taong magkarelasyon gawa ng tukso mga kapatid, kaya naiipit at nadadamay ang mga anak dito. Yan, ito yung good news na mga kapatid, na sinasabi ko, na maaaring ikaw ay makakatanggap o merong pera na dadating sa iyo, maaaring reward ito o promotion ng iyong amo sa trabaho. Yan, dahil ito ang sinasabi ko kanina mga kapatid, ayan po ay paghahandaan ninyo, at may good news na darating.
At ito yon mga kapatid. Ito yon. Yan. Kung ano man ang mga mga kapatid sa iyong buhay na tinatahak, ay pabayaan lang ninyo mga kapatid. Kahit anong hirap at maraming sagabal, magpatuloy ka pa rin kapatid sa iyong pagtatahak ng iyong landas. Ayan mga kapatid, magpatuloy ka kahit maraming pagsubok na dumaan sa iyong buhay, maraming against sa iyo, maraming tumututol kung ano ka, ay pabayaan nyo na ito mga kapatid. Hayaan mo na. Yan. Reservation mga kapatid. Kung ano man ang mga pinapangarap mo, yan, kung gagamitin niyo sa tama, o kung kayo ay nagkaroon ng kahilingan na about sa ikabubuti, ay matutupad ito mga kapatid, yung mga kahilingan ninyo. Kung maaaring ikaw ay makabili ng sasakyan, maaaring ikaw ay makabili ng bahay, maaaring may pinaplano kayong bumili ng lupa, yan, kung kayo ay may ipon, matutupad ninyo ito mga kapatid. Yan lang ang mga mensahe ngayon ng ng mga barahang ito. At hanggang dito na lang mga kapatid, at God bless us all. Ingat po tayo palagi.